vision ko po ay magkaroon ng 400 genuine transformed born again members ang church na to. At the end of the year, magkaroon tayo ng 400 genuine transformed born again. Pangalawa, 200 disciple, not just plain leaders, but disciples. At 3 ay magkaroon ng souls na tumanggap kay Lord sa April 17, yung araw na darating sila 12. At ipag-pray nyo nga po pumayag sa sitika. At number 4, ito po yung pinakamataas kong vision. Magdala ng Bible, all cannot notebook every Sunday ang lahat ng dumating. As of now, I just would like, just raise your hand to those who have broke their Bible. Yan. Pangalawang tanong, who broke their Bible? Ibig sabihin nagdala ng Bible ngayon, raise your hand. Sino may Bible? Raise your hand. Yan. So, sa mga walang Bible, pardon po kayo. Pero sa next time, please bring Bible with you. Praise God. And then, sino talagang walang Bible? Yung wala talagang Bible sa bahay, raise your hand. Tinanong ko kung may Bible kayo, hindi kayo nagtaas. So, wala kang Bible. So, meron kang Bible sa bahay, wala. Yung totoo, nandiyan ang kidlat. Meron, wala. Meron. Yung inyo, yung personal din. Personal. Yung sa'yo. Meron. Wala, bibigyan kita. Pero sabihin ko, dadalhin mo. Sa Sunday ho, I want everybody to pray dahil hindi ko kayo tatanggalan na pag-pray po sa pulpito. Nandalhin niyo yung Bible dahil next time ho, tatanggalin ko na po ang Word of God sa projector. Yun po ang aking penalty gagawin. I will remove every Word of God that is between this projector. Ang problema po ng projector natin, dahil nakikita ho niyo yung Word of God, hindi na po tayo nagdadala. So, bilang parusa at penalty, hanggang hindi nyo dinadala ang Bible nyo, hindi ko papakita sa screen yung Bible, yung Word of God. So, next Sunday, bring Bible with you. Sino ba rito walang personal na Bible? Ano po yan, 300 pesos bayaran? Nakasulat po yung siguro mo na lang sa inyong tithes and offering. Yan. Pakidala lang po Bible ninyo kasi next time, hindi ko lang po sasabihin buksan, hindi ko sasabihin basahin natin. Sasabihin ko po, buksan ninyo. Gayahin mo natin, naalala ko sa GIL po. Pag lumahan, kami ni Kuya Eddie, sa mga sandasa, ganda, makita mo, libo-libong taon, dalang Bible. Dito wala. No? Para tuloy, napapansin ko, hindi natin mahal yung Bible natin. Ako hindi ako makapagsimba ng walang Bible. Kahit marami pang projector, hindi ako makapagsimba ng walang Bible. Praise the Lord. So right now, let's continue our sharing for this day. Ang aking pong topic po ngayon ay simple lang. Paano magkaroon ng tunay na kasaganahan sa taong 2014. Panginoon, buksan niyo ang aming puso't kaisipan. Gusto namin sumagana ang aming buhay. But I pray, Lord, sa mga taong ito na pinili mo ngayong makinig, bagamat hindi man kami marami, I resist the resisting spirit and unteachable heart. Tanggalin mo sa amin ang spirito ng pagiging unteachable at resisting. Lord, ang isi-share ko, hindi ko po word mo. Kaya hindi dapat namin ito i-resist at walang dapat sino magagalit po sa amin. Dahil gusto ko po lang mapagpala sila at ako. Kaya dapat lang, Panginoon, maging masunurin kami sa Word of God.
Salamat po, Panginoon. To God be all the glory. In Jesus' name. Amen. What I'm sharing today to you is 100% pure of God. So, hindi ako mag-share sa inyo na gawa-gawa ko lang. At nakikiusap po ako na huwag natin i-resist yung katotohanan at palitan ito ng opinion, ng sarili nating opinion. Amen? The Word of God is a lamp unto our faith. It will guide us. So, handa na po ba ang bawat isa? Ngayon ko lang mo kayo bibigyan ng teaching dahil gusto ko po basahin nyo yan araw-araw sa ginawa ng Lord para sumagana ng buhay ninyo. Pwede ipabigay natin. At ibalik po sa akin yung sobra. Huwag niyo pong ibasura yan. Dali niyo po, iuwi niyo yan. Sa inyo yan. Amen? Iuwi po ninyo, sa inyo po yan. Basahin natin ang unang konteksto, Proverbs 30:7-9. Diyos ko po, may hinihiling akong dalawang bagay bago ako mamatay. Masyado akong malakas naman. Huwag akong bayak maging sinungaling. Yan ay nasa makikita natin sa Proverbs 7-9. Huwag mo akong payamanin o pahirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako, ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka kung maghirap naman ako, ako'y matuto, akong magnakaw, at sa gayoy, malapas tanganan kita. Ano ang sabi ng Panginoon sa Haggai, verse 1-6, English? You have planted much, but you have harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it. Kumikita kayo at sumasahod, pero nilalagay nyo lang sa butas na bulsa ang mga bagay na ito. Makikita natin sa Proverbs 30, verse 7-9, ang panalangin po ni sinong sumulat niyan? Si Solomon. Natikman niya na ang pinakamayaman na sagana sa balat ng lupa. Pero ang prayer po niya, huwag siyang sobrang yaman at huwag naman din siyang sobrang hirap. So makikita natin ang prayer niya is contentment. So makita natin ang Biblia po, hindi naman talaga nagtuturo ng maging milyonaryo eh. Walang masama kung mangarap. Pero marami po ang nawala na sa Panginoon sa sobrang taas ng pangarap. Kaya nga po ang itinuturo ng Biblia ay contentment lang. Hindi naman yung kulang, hindi naman yung sobra, yung tamang-tama lang. And there's nothing wrong to have a successful plans, no? Let's start. Intro. Bakit sinabi ng Panginoon sa Haggai 1 verse 6 na ang mga sinasahod po ninyo ay nasa butas na bulsa? Makinig ko kayo. Hindi lahat ng pagkamkam ng maraming pera ang solusyon sa kasaganaan. Naniniwala po ba kayo? Hindi lahat ng pagkamkam ng pera ay solusyon sa kasaganaan. Bakit? Example, ilustrasyon. Isang Pilipinong nanalo sa loto, ayaw banggitin ang pangalan. Totoo ito. Nanalo siya ng 30 million pesos. Nilustay niya ito, gastos doon, bigay dito, tulong dito, bili doon, bili dito, paggawa ng bahay, mansyon. After all those expenses, itong tao ito ay dumating sa buhay niya, ni wala siyang pambayad ng kuryente. Siya po ay nanalo ng damakmak na pera, 30 million pesos. Another example,
Hindi na ho, minitold, pero ito po yung totoo na dyaryo. Pangalawa, si Janet Lee. Si Janet Lee won the sweepstake almost $18 million. And she was so generous. Pakitang tao lamang. Tulong dito, tulong doon, bigay sa politiko, suporta dito, suporta doon. And result, after 8 years of winning $18 million, matapos ang 8 taon, nanalo siya ng $18 million, nag-file siya ng bankruptcy sa kanyang mga bangko, at ang natira na ay $700 left. Because these people, maraming pera, di pa rin tagumpay. Tama? Abraham Shakespeare, not Lincoln. Okay, Abraham Shakespeare. Isa siyang truck driver, assistant, who won $30 million sa US Lotto. The brother of this winner, ang kanyang pangalan ng kapatid ay si Robert Brown. At sinabi ni Robert Brown sa media, mas mainam na hindi na lang siya nanalo. Bakit? Mas mainam na naghirap na lang ang kapatid ko kesa nanalo sa Lotto dahil pinatay siya sa kanyang backyard at nilibing sa likod ng bahay nang hindi ka agad nakita. Malamang mga kaibigan at kainuman niya ang pumatay sa kanya. These people have mismanaged and wasted their money for nothing. Magana ang kanilang pera, tama? Kam lahat na nila. Milyon. We're talking about millions of pesos and millions of dollars. Imagine, 30 million, 18 million, at 80 million pesos. Walang nangyari. Bakit? May loopholes. Ano yung loopholes? May butas. Mayroong butas katulad ng sinasabi sa Hagay 1 verse 6. Ano mang gawin yung pagtrabaho? Naku, yan ang masakit yan eh. And we should know these loopholes. Because all throughout this year, maghahanap tayo ng trabaho, magtatrabaho tayo, at tayo kakayod. Ang masakit dito, ikaw ay nag-iipon sa isang alkansyang butas at naglalagay sa isang bulsang butas. Let us study the loopholes. Pakisabi nyo nga sa inyong katabi, makinig ka pag-aralan natin ng loopholes. Illustration. I just want to ask you this question and answer me in your mind. Maging totoo lang kayo. Would it be possible to kill a very huge big elephant by a stick? Pwede nyo bang patayin ang isang napakalaking, napakatabang elepante sa pamamagitan ng stick? Sino sasagot? Sagutin niyo ako sa utak nyo. Can you? Can you? Can you? If you say no, then you are in poverty mentality. Ganyan ang sagot ng mga taong poverty mentality. Mahal ka bang umasenso sa gitna ng kahirapan, kawalan mo ng pinag-aralan, kawalan o kakulangan ng kaalaman, walang experience, walang resources? Sasabihin ng tao, imposible. Then you belong to poverty mentality people. Welcome sa organisasyon ng mga taong walang faith, walang pangarap, walang kinabukasan, walang direksyon. Habang buhay, puro sa pag-iisip, pati sa buhay, puro pa rin. Maaaring itukoy ko ang elepante ay ang iyong takbo ng pag-iisip mo. Ang elephant, maaaring sitwasyon mo sa buhay. Mahirap lamang. O ang elephant ay naging lifestyle mo na. Ang poverty-mindedness na mahirap nang ma-overcome. Dahil naging lifestyle mo na ang takbo ng paghihirap at nakontento ka na dyan. It's like a big elephant. Pues, kung nasaktan ka, yan talaga ang plano ko, saktan ang damdamin mo. Upang ikaw ay magising sa katotohanan na maaaring mapatay ang elepante sa pamamagitan ng stick lamang. Based on true story, mabagal kumilos ang elepante. Ang mahirap at siya'y mahirap bumangon kapag siya'y natutulog. Habang natutulog, pues, tusukin mo ang kanyang mga mata at bulagin ang isa sa mga mata o parehong mata. These are the weaknesses of the elephant.
was their eyes. Kapag nabulag mo, kahit isang mata, magagawa mo na ang nais mong gawin sa elepante. Okay? Stop poverty-mindedness. Yan ang humihila sa iyo, bababa. Nothing is impossible with God. Remember, David had destroyed Goliath with one stone. Israel had destroyed the walls of Jericho by a shout. Moses has opened the Red Sea by one stick. Jesus had destroyed Satan's bondage and set the whole world free from sin by 2 sticks. Meron pa bang imposible sa Diyos? Meron. Yung utak mong poverty. Imposible kapag ganyan ang takbo ng isip mo na para bang wala nang magagawa ang Diyos sa sitwasyon mo. Tandaan mo, kung sino iniisip mo, kung sino ka, yun ka. Sa aking pagpapaliwanag, walang magagalit, otherwise, awayin niyo si Jesus dahil sasabihin ko lamang ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung sino magtanim ng sama ng loob sa akin, talo ka. You are a loser. And you are a poverty-stricken person. Loopholes number 1. Pakisabi niyo sa number 1. Sa inyong katabi. Ito na yung loophole number 1. As I said, poverty mentality and poverty lifestyle. Para sa akin, hindi lang loophole yan, manhole. Halos lahat na nag-try magbago dahil hindi na bago dahil sa takbo ng isip niya. Ganun pa rin, tulad ng mga nanalo sa loto, sort of poverty mentality. Sila din walang nangyari. Kahit marami na silang pera, wala pa rin. Bakit? Kasi ang takbo ng isip nila, mali. Kaya sabi ko sa inyo, hindi pagkamkam ng maraming pera ang solusyon sa kasaganan. Ang isip mo, ang numero 1 problema. Takbo ng utak mo. Ano ang sabi ng Panginoon sa Romans 12 verse 2? Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that by testing may discern what is the will of God, and what is good and acceptable and perfect. Kaya nga ang number 1 priority pa rin is transform heart, transform mind. Tandaan nyo, do not conform to this world. Maraming gustong sumagana, they conform their life to this world. Walang nangyayari. Nagiging, yayaman ka pa, pero destin naman yung kaluluwa mo sa impyerno dahil lumamang ka sa pamamagitan ng maling paraan. Sabi ng Lord, baguhin mo takbo ng huwag kang makiisa sa mundo, baguhin mo takbo ng iyong isip. Sabi niya nang magbago ka, but be transformed. Sabi niya nang baguhin mo ang buhay mo. Ano ang una mong babaguhin? Ang takbo ng isip mo. In what way we can transform this mind? Kaya nga, Word of God. Kaya yan ang number 1 vision ko ngayon dito sa church, magdala ng Bible! At magbasa ng Bible! Kasi unless you read this, your mind will never be transformed. Kahit na anong New Year's resolution pa ninyo, lumuhod pa kayo, iupok nyo pa yung ulo niyo sa simento, ganyan pa rin ang takbo ng utak ninyo, walang mababago! Kaya na minsan umiiyak ako, lagi ko sinasabi sa leaders, maraming leaders na, oo, we knew a lot of Word of God, pero hindi Word of God, nagpapatakbo pa rin ang utak nila. Opinion pa rin. Kaya dapat, sabi ng Panginoon, baguhin na natin ang takbo ng isip natin. Kaya minsan hindi tayo sumasagana kasi ang daming bulok, basura dito sa utak na hanggang ngayon, nandiyan nakasaksak pa rin sa kadulo-dulo ng utak ninyo. Na hindi nyo pa alam dahil nakasaksak sa utak nyo yan, na minana nyo sa inyong mga magulang, binala natin sa tradisyon, sa kultura, sa paligid, mga nabasa sa dyaryo, mga kung ano-anong balita, kung ano-anong naitanin niya sa utak ninyo, at kung ano-anong opinion ng kapitbahay, mga kapatid, kaibigan, magulang, na mali, na isaksak diyang mga basura sa utak ninyo. Without you knowing, nagiging lifestyle niyo yan. So in what way we can be transformed? Hindi ka pwedeng mabago.
Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, baguhin mo ako! Hallelujah! Hindi! Basahin mo ang Bible para mabago ka. Imposible yung babaguhin ka. Ano, mayroong magic wand si Lord, gaganunin ka lang, ching! Mayroong kidlat na lalabas, bigla mangigil ka. Nabago na ako. Hindi ganon! It's a process. Bakit naging lifestyle ang inyong ganyang uri ng pamumuhay at pag-iisip? Proseso yan eh. Naitanim, pinamuhay, inisip. Also, it's a process. Bago ka ma-transform, it's a process. In what way you will begin? Read the Bible every day. It's a process. Kaya kapag yung process ng pagbabasa ng Bible, hindi mo ginagawa, kahit anong pupuk mo dyan, next 2015, ganyan ka pa rin! I prophesy, ganyan ka pa rin. Bakit? Wala ka namang binabasa. Wala ka namang pinifeed sa utak mo. Ang nagpipit sa utak mo, yung telebisyon, yung sarili mo pa rin, opinion mo pa rin, takbo ng utak mo pa rin. Ang daming basura dyan eh.Ag-aaway-aaway ang basura sa ka-pure, yung pure word of God. So kailangan basura na natin. Transforming life through renewing of mind. Number 2. Read it. What is number 2? Poor stewardship. Babasahin natin yung verse. Precious treasure and oil and in a wise man's dwelling, but a foolish man reverse it. Tagalogin natin. Ang mga mamahaling mga gamit o mga mamahaling treasure at yung oil represents mga pagkain ay nandoon daw sa bahay ng tahanan ng isang taong yung wise ho dyan, yung may takot sa Diyos, yung pinamuhay sa salita ng Diyos. Pero yung taong full daw, wala. Wala. Ginagamit niya daw lahat yun. Wini-waste niya daw lahat yun. The word divorce means wasting it, using it, na walang katuturan. Poor stewardship. Magastos. Mayabang. One day millionaire. Gumagastos beyond his earning in salary. Lampas sa mga sahod. Man's pleaser. Nagpapakita daw kahit hindi kaya. Trabaho yan ng mga unbelievers at ng mga walang Diyos. Pride. Quest kung kayo born again na dapat graduate na dapat dyan. At hindi na dapat yan ginagawa ng born again. Ano ba sabi sa Bible? Kapag yan ay ginawa natin, pwes kakambal mo ang paghihirap, poverty, for life. Poor stewardship. Diretso na po. Hindi ko na papaliwanan. Number 3. Stop spending beyond your income, salary. Learn to serve. Proverbs 13, verse 22. Good man leaves an inheritance for his children, but the sinner's wealth is stored up for the righteous. Sabi po gano'n, ang tao pong matino ay nag-iiwan ng mana sa kanyang mga anak, pati anak. Wow! Pero ang tao makasalanan daw, yung kanyang kayamanan na pupunta daw dun sa mga matitinong tao. Wow! Amen? Amen! Compare your income or what you call salary versus expenses. Binibigyan ko po kayo ng pag-iisip. Kanino na yung mga estudyante, compare your baon to your expenses. Baon versus expenses, allowance versus expenses, or income or salary versus expenses. Kung padala man yung padala versus expenses. Think about it. Kung mas malaki ang gastos mo, pues magsisi ka na, kasalanan yan. O magbago ka na ng lifestyle. Walang mangyayari sa buhay mo. Sinasayang mo lang pagod mo. Dapat may savings. Bago mo bayaran ang smart, ang globe, ang electricity bill, water bill, telephone bill, rental bill, tuition fee, at iba pang bayaran. Hindi mo ba dapat bayaran muna ang iyong sarili? Bayaran mo ang iyong sarili. Karapat dapat lang dahil ikaw ang nagpapagod.
You should pay yourself. In what way? Say. Let us look on the chart. Everybody look at the chart. What can you see? We started having our effort. Ito man ay business, ito man ay trabaho, ito man ay anumang uri ng pagkakakita. Nag-e-effort tayo. Ay may nagbebenta ng suka, patis, kalamansi, o ano man ang ginagawa ng effort. That is equivalent to money. Then money expense ulit. And this is insane. My God, all throughout 2014, ganyan ang gagawin mo. Mag-e-effort ka, magkapera, tapos punta lahat sa expense. Effort ka ulit, money. That is a rat race. You call it a rat race. It's a non-stop cycle. A rat race, kaawa-awa ka stage. Yan ang stage ng kalamihan. Kaawa-awa yung stage niya. Mali yan. At yan umiikot ang buhay mo. Are you listening? Masakit tumanda, mamatay nang walang nangyari. Paano kung nagkasakit ka? Paano kung dumami expense mo? Paano kung bumagsak business mo? Paano kung natanggal sa trabaho sa mo? Paano kung nawalan ka ng trabaho? Paano kung wala kang project? Paano kung wala ka ng income? Paano? Eh di wala ka ng money. Wala ka na like expense. Kasi wala ka eh. Paano nangyari? Wala. Hindi dapat ganyan ang cycle ng buhay ko. Dapat ganito. Yung effort, mag-equivalent sa mali yun. Yung pong expenses, kapatid, yung mali yung lagay mo. Inahanap na siya. Effort, yung salary mo ay equivalent to savings. Magsisave ka. There are three kinds of decision in making in a salary. Ano yung tatlong decision na yun? The first is a poor decision. The second is a very poor decision. And the last is a good decision. Marami kapag sumasahod, ang daming poor decision. Pwede, gastusin muna natin yan. Saka lang tayo mag-say poor decision. Yung iba naman, hindi, bili-bili. Sige, ito, magic card. Pasok dito. Ito, credit card. Pasok dito. Sige, meron naman tayong sakot eh. Kaya nga, katatanggap-tanggap pa lang sa wala na pong pera. That is very poor decision. Nasa sa inyong desisyon, ang inyong paglago. Aba, hindi mag-save. What is good decision? Mag-usap kayo mag-asawa kung ikaw may solo sa buhay mo. Pues, decide you have to save. Ito po yung bad formula eh. Tinuro ko na ito noon eh. Pero ulitin natin. This is the bad formula. Yung salary income, mina-minus mo yung expense. Tama ba ako? At yung minus ng expense, yun ang iyong savings. Ang problema, mas marami yung expense mo kaysa sa income mo. Naintindihan niyo po ako? Kapag sinulat niyo yung expense, walang katapusan yan. Kaya tuloy, wala kang saving. Mali yan. Mali. Ito dapat. O yan o, tingnan niyo. Ang good formula, salary income minus saving is equivalent to expense. Ito income mo. Magkano ang iyong savings? Kunyari, 10,000, saving mo 1,000. Tanggalin mo kagad 1,000, yung 9,000, yun ang expense mo. At huwag niyong gagalawin yung 1,000. Yung iba walang focus eh, walang seriousness. Nakaka-1,000 pa lang, ginagalaw na. Amen? Dapat ganyan ang lifestyle. Kapag hindi ganyan ang lifestyle mo, pues welcome sa grupo ng mamamatay na walang iiwan, kundi sama ng loob at kahirapan, utang, and many more. Congratulations! Naghirap ka sa mundo ito na walang nangyari. Bawasan na expenses. Lessen your other wrong priorities. Iwasan kumain sa restaurant na mahal.